Welcome back to Imelda Sirot YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga upcoming videos. Ang bisikleta ni Ma'am Imelda sa Camp 1, Benguet Arc, Baguio City. WG ay sa Cabiawan, Science City of Muñoz. Nag-meet up po sila ng 4:30 ng umaga. Kasama po sa long ride na ito ang 10 The Bikers Willingness Group Bikers. Sirot YouTube channel proudly presents the Bikers Willingness Group in their Benguet Arc Adventure. Mula po sa Cabiawan, Science City of Muñoz ay tinahak po ng TBWG Bikers ang Lupao Road. Pagkatapos po ng Lupao ay tinahak din po nila ang kahabaan ng Umingan Road. Kumanan po sila pagdating ng bayan ng Umingan at sila po ay dumiretso ng Sangkintin, Pangasinan. Pagdating po ng Sangkintin ay kumaliwa sila at binaybay po nila ang bayan ng Tayug. Pagdating po nila ng bayan ng Tayug, sila po ay dumiretso at tinahak na po nila ang kahabaan po ng Asingan Bridge. Ayan po, makikita po natin sa larawan ngayon na tinatahak na po ng mga TBW Bikers ang Asingan Bridge. Ang Asingan Bridge po na ito ay pinatayo ni Pangulong Fidel B. Ramos dahil siya po ay mismong isinilang sa lugar na ito ng Asingan. Ang Asingan Bridge po ay tinatawag na Narciso Ramos Bridge. The Narciso Ramos Bridge, formerly known as the Asingan Santa Maria Bridge, is a highway bridge which connects the municipalities of Asingan and Santa Maria in Pangasinan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Asingan is a landlocked municipality in the coastal province of Pangasinan. The municipality has a land area of 66.64 square kilometers or 25.73 square miles, which constitutes 1.22% of Pangasinan's total area. Its population as determined by the 2015 census was 57,355. This represented 1.94% of the total population of Pangasinan province or 1.14% of the overall population of the Ilocos region. Based on the figures, the population density is computed at 861 inhabitants per square kilometer or 2,229 inhabitants per square mile. Ang sumunod pong bayan na tinahak ng mga TBWG Bikers papunta po ng Benguet Arc ay ang Binalunan, Pangasinan. Welcome to Binalunan, Pangasinan. The town of Binalunan boasts its majestic century-old acacia trees that serve as living witnesses of the town's glorious past. They are a natural heritage that bridges the past, the present, and the future.
Explore Binalunan. The municipality of Binalunan has its festivities and events celebrated by the community with centers of the town's religion, culture, heritage, and tradition. Tapos po ng Binalunan ay makikita na po natin ang Pusurubio, Pangasinan. Pusurubio, officially the municipality of Pusurubio, is a first-class municipality in the province of Pangasinan. According to the 2015 census, it has a population of 69,555 people. Often, the town's name is mistakenly written as Posorubio, but the correct spelling is Posorubio. The native languages, Pangasinan, Ilocano, and Tagalog. The town of Pusurubio was formally inaugurated on January 13, 1870. Pusurubio is known as her exportable handicrafts, consisting of rattan, buri, bamboo, and metal crafts. Their products are the following: rice, sugarcane, tobacco, mango, vegetables, and legumes, coconut, corn, and cotton. They have also cotton industry, bamboo, rattan products for export, sword, knives, bolos, and other metal crops. Other industries, they have salmon brothers, leather crafts, gold farming, freshwater, fish ponds, poultry, and cattle raising. Ito po kayaman ang Pusurubio, Pangasinan. Pusurubio, Pangasinan ay nadaanan po ng TBWG Bikers papunta po ng Benguet Arc ang Sison, Pangasinan. Sison, officially the municipality of Sison, is a third-class municipality in the province of Pangasinan. The town's original name was Alaba. According to the 2015 census, it has a population of 47,518 people. Ang Sison, Pangasinan po ay mayroong tinatawag na The OTOP Project. The OTOP, One Time, One Product Pasalubong Center in the municipality has been blessed and launched this July 15, 2020, which aims to promote the products produced by the small and medium enterprises of the town. This project is in partnership with the Department of Trade and Industry and the third OTOP Center that is now in the full operation throughout the province of Pangasinan. They encourage everyone to join in this bayanihan act by way of promoting and patronizing their local products. The OTOP Pasalubong Center is located in Sison Public Market, Barangay Palhit, Sison, Pangasinan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang gobernador po ng Pangasinan ay si Honorable Amado I. Espino III. Ang sabi po ni Governor Amado I. Espino, ipagpatuloy ang progreso at pagmamahal sa lalawigan natin, Pangasinan. Yan po ang The Bikers Willingness Group sa kanilang
Pagkatapos po ng season Pangasinan, ang kauna-unahan pong town ng La Union na dinaanan po ng mga TBWG bikers papunta po ng Benguet Arc ay ang Rosario, La Union. Rosario, La Union, Municipality of Rosario is a first-class municipality in the province of La Union. According to the 2015 census, it has a population of 55,468 people. The Cannon Road starts from this town and ends at Baguio. Ito po ang makikita natin dito sa Rosario, La Union. The Rosario Nature Park is hectares of lush green, La Union's biggest camping site. It is the venue of the Boys and Girl Scouts of the Philippines Jamborees. It is also the meeting place of airsoft enthusiasts war games, Agood the Mortis Protected Landscape, and Seascape. Gaano pa po kalayo ang Rosario, La Union sa Baguio City? The distance between Rosario and Baguio City is 24 kilometers. The road distance is 37.8 kilometers. Ganyan po kalayo ang Rosario, La Union sa Baguio City. Ang mga tourist spot po na makikita natin dito po sa Rosario, La Union ay ang beach resorts, zoo, the Queen of Peace Friary, the Tree House, World War II vintage cannons located at the Town Plaza. The Rosario Nature Park is hectares of lush green, La Union's biggest camping site. Agood the Mortis Protected Landscape and Seascape. Yan po ang mga attractions dito po sa Rosario, La Union. Ang mga TBWG bikers po na nagpunta dito po sa Benguet Arc ay ang mag-asawang Juriel at Derwisa Menzon. Sila pong dalawang mag-asawa ay nakasakay po ng single na motor. At ang mag-asawang Orlando at Lilibet ay meron din po silang isang single na motor. So dalawang motor po ang back-up ride ng aming mga TBWG bikers. Ganyan po nila kamahal ang aming pong mga TBWG bikers. Sila po ang sumuporta, sila po ang pumatnubay sa aming mga bikers. Tagabigay po sila ng tubig na maiinom para sa mga bikers. At sila din po ang nagdala ng kanilang mga pagkain. Meron po silang baon para po sa aming mga TBWG bikers. Salamat, Juriel, Derwisa. Salamat, Kuya Orlando and Lilibet, sa inyong pagmamahal, pagmamalasakit sa mga TBWG bikers. Maraming salamat, Juriel, Derwisa, Orlando, and Lilibet. Ang TBWG bikers po nakasama sa Benguet Art Adventure na ito ay sina Doc Jonathan, si Mel James Sirot, si Kuya Rolly Asuncion, si Ben Pasqua, si Mark Pasqua ng Mangandingay, Science City of Muñoz, at ang kanyang pinsan. Kasama niya po ang kanyang pinsan. Ang pinsan niya po ito ay hindi po isang TBWG bikers, pero pinagpaalam po ito ni Kuya Ben na makasama ang kanyang pinsan na ito dahil gustong-gusto din po nito, batang ito, na makarating sa Benguet Arc. Pinakita po dito ng TBWG ang kanilang lakas sa long ride na ito. Tunay po na ito ay long ride. Dahil mula po sa Science City of Muñoz ay napakarami na po mga
munisipalidad na kanilang dinaanan. At tunay po na napakahaba po ng lakbayin bago po nila marating ang Benguet Arc. Ayan po, makikita natin ang lakas at ang tibay ng mga TBWG sa pagpadyak. Ayan po, humahataw po si Mark, humahataw si Doc Jonathan. Pinipilit marating ang kanilang pangarap na marating ang Benguet Arc. Ayan po, ang cameraman, si Mel James Sirot, ang bunso ko pong anak na napaka-pogi, napakalakas pumadyak. Ayan po, si Mel James Sirot. Nakikita po natin sa screen, si Doc Jonathan, pinipilit marating ang Benguet Arc. Kasama ni Kuya Ben, ni Kuya Ronnie, the Eagle of the Mountain. Tunay po na long ride po ito. Pero pinilit nila ito pong marating. Dahil ito po isang pangarap na ngayon po ay siya ng realidad. The Bikers Willingness Group sa kanilang Benguet Arc Adventure. Kahit matindi po ang sikat ng araw, kahit po mahirap marating, mahabang pagpadyak, subalit may isang determinasyon na sa kanilang mga puso ay nais nilang marating ang Benguet Arc, ang ipinagmamalaking Benguet Arc. Tunay po na napakahaba ng lakbayin, subalit kinaya, pinilit marating na The Bikers Willingness Group ang Benguet Arc. Dami pong nakatutuwang mga pangyayari sa adventure na ito. Meron pong TBWG na nag-LBM habang daan. Meron pong kinapos ng lakas nung pauwi. Subalit, pinilit na kinaya, pinilit na marating ang Benguet Arc. Salamat Juriel and Darwisa sa inyong suporta sa mga TBWG. Salamat Kuya Orlando and Lilibet sa inyong suporta at pagmamahal sa mga TBWG bikers na pinilit marating ang Benguet Arc. Salamat Papa Melchor dahil ikaw ay sumuporta kasama ni Mel Alvin Sirot sa The Bikers Willingness Group pauwi ng Sayan City of Muñoz. Salamat Mel Alvin Sirot sa iyong pamerienda after ng The Benguet Arc Adventure. Ang ating pong verse for the day, Psalm 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures, and He leadeth me beside the still waters. Yet I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and the staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Para po sa kaalaman ng lahat, nais ko pong isalaysay paano po nabuo ang The Bikers Willingness Group TBWG. Ang inyo pong abang lingkod, Imelda B. Sirot, ang tumatayo pong leader ng The Bikers Willingness Group, at ang aking pong counselor ng aming grupo ay walang iba kundi si Papa Melchor Sirot. Siya po ang advisor, siya po ang counselor ng TBWG. At nabuo po ang grupong ito dahil po apat po kami na magkakasama sa TBWG. Si Papa Mel, ang inyong abang lingkod, si Kuya Hill, at si Kuya Bong. Kami lang pong apat ang lumalakad noong araw. Pupunta po kami ng Umingan. Nasubukan po namin umakyat ng tubag. Kasama namin po si Pai Lorenzo at ang kanyang mga apo. Then dahil po sa patuloy po namin pagsiset ng mga lakad, ng mga long ride kapag araw po ng Sabado,
Marami po kaming nakasabay na mga bikers papunta po ng TNB araw-araw. Isa na po dyan si Doc Jonathan na nakisabay lang po sa amin dahil wala po siyang ilaw sa umaga, kaya po namin nakilala si Doc Jonathan. At si Jerome din po ay gayon din. Nakilala din lang po namin si Jerome doon po sa tambayan ng TBW ng The Bikers ng Science City of Pinos. At dahil nga po sa nagkakilala kami sa TNB ay willing naman po sila na sumali sa TNB. Ngayon din po, dito rin po namin nakilala sa TNB sa Orlando. Unang-una po dyan na meet up namin sa kanya ay November 23, 2020. Kinabukasan po noon ay birthday po ni Mel James, ang isang anak. Ang pinakagwapo po sa anak na si Mel James. Titilahin po namin sila sa isang masagalang almusal dito po sa Kapitanas City na favorite place ng mga TBWG bikers. At noon nga po, November 24, ay nag-unlock naman po sila Kuya Orlando at doon niya po isinama ang kanyang asawang si Bakit, si Lilibet Laurencio. So doon po namin unang nakita si Bakit at willing din po siya na sumama sa TBWG. At nagkumain po kami, sama-sama po kaming kumain kay Kapitanas Cuisine ng isang masaganang almusal. Kasama pa po ng ibang mga bikers. Yan na po ang simula ng aming grupo. Hanggang sa kami po ay nag-set na pumunta ng November 30 doon po sa Tanawan, sa may Port Bonifacio po. Sumakay po kami ng isang truck at tunay po na marami po kaming mga bikers na nagpunta doon. Kasama na po dyan si Jerome, kasama na po si Kuya Orlando, sinama niya pa po yung kanyang isang anak na panganay at nakasama po namin sa aming Tanawan Adventure plus Labi Adventure. Nakaisang truck po kami noon. Masayang-masaya po kami na nagpunta po ng Tanawan. At ano nga po, dahil nga po sa malapit na nga po yun sa Bungabon, ay tumuloy po kami ng Labi, Bungabon, Nueva Ecija. So yan po ang pasimula ng aming grupo. Kaya nga po mula noon, ay nagsaset na po kami ng mga ride, papunta po sa iba't ibang mga lugar. At ang isa pa po namin na napuntahan ay ang pinaka-long ride po na Dipalon Water Park plus Ibang Talugtog Nueva Ecija Ride plus Colosdowa View Park. Yan po ang pinakamatindi sa lahat ng mga naging adventure po ng TBWG. Isang karanasan hindi po mamimitan. At dito rin po namin nakilala sa Talugtog opening po ng RL Bike Shop sina Dennis at Miss G na in-invite naman din po ni Jerome na sumama sa amin ng ride na yun. Kaya po namin nakilala si Miss G at saka po si Dennis. Then nung susunod na mga ride na po namin ay sumama na po itong si Dennis at saka si Miss G. Napunta po kami ng Macanae Falls. Naku, hindi ko po talaga po itong nakakalimutan itong Macanae Falls na to. Dahil ito po ang linya ni Consinik nang sabi niya, habang may daan, may pag-asa. Dahil po nung hindi na po namin makita yung Macanae Falls, ay tunay po na tinuturo na po ni Kuya Ben yung daan papunta sa falls, pero hindi po kami nakinig kay Kuya Ben dahil first meet up lang po namin kay Kuya Ben noon. Si Kuya Ben Pasco naman po ay imbitado lang ni Consinik that time. Si Consinik po ay naimbitahan po siya o inakay po siya ni Kuya Hill. Kaya po napunta po sa grupo namin si Kuya Nick o Consinik. Dahil po inimbitahan siya ni Kuya Hill. The original four po, kami ni Papa Mel, si Kuya Bong at si Kuya Hill. So si Kuya Hill po, na-invite niya si Consinik na sumama sa grupo namin.
Then si Consinik naman po na invite niya si Ben Pasqua na tinagurian namin na Tarzan. Nakilala po namin sa unang ride na yan si Kuya Ben doon po sa Macanao Falls. Na siya naman pong kumuha ng singkamas na ligaw na siya namin kinain habang hinihintay po namin yung ibang mga bikers na siya pong nakarating sa Macanao Falls. Ganun po yung kwento nun. Kaya po nagsanga-sanga na po ang aming mga pagkakaalala. Dahil naman din po kay Jerome na nakilala namin sa PNB, ay kanya naman din pong in-invite itong kanyang dalawang kaklase na si Miss G at saka po si Dennis. Kaya po napasama si Miss G at saka si Dennis sa grupo namin. May lakad po kami noon papuntang Talugtog, opening po ng RL Bike Shop. Meet up po namin ng 4:30 sa may Balante. In-invite naman po ni Jerome ang dalawa niyang kaklaseng ito. Magkakaklase po sila sa The Colleges of the Republic, San Jose City. Si Miss G at saka si Dennis. Yan po ang una naming meet up nila Miss G at ni Dennis doon po sa Talugtog. Nung kami po ay pumunta sa opening ng RL Bike Shop. After a week po ng pagkakakilala namin kay Kuya Ben, ay nag-chat po si Kuya Ben sa akin. Ang sabi niya, meron daw po akong isang estudyante na gusto ring sumama dito po sa willingness group at ito nga po ay si Darwisa Keromenson. Sabi niya sa akin, Ma'am, gusto pong sumama ni Darwisa sa grupo natin. Siyempre po, willingness po itong grupong ito. Sabi ko po, open po ito sa lahat. At tinanggap po namin si Darwisa sa aming grupo. Ang una pong ride ni Darwisa, na siya naman po ay former student po noong high school, ay sa Sitio Para sa Paz. Yan po, kasama niya po yung kanyang husband na si Juriel Menson. Kasama niya rin po si Jelay Salcedo at ang iba pa nilang kasamahan, mga kabarangay na from Mangandingay. Then that time po, ang sabi naman po ni Darwisa ay sasali sa grupo namin si Jelay, na siya naman pong estudyante namin sa Muñoz National High School Main, Junior High School, grade 10 students po si Angela May. O tinagurian naman po ni Papa Mel na Gelatin or Jelay. So nakasama na po sa grupo namin si Jelay. Yan naman po ang kwento bakit po napasama sa aming grupo si Darwisa at si Jelay. Dahil po yan kay Kuya Ben Pasqua. Si Kuya Ben Pasqua naman po ay imbitado ni Consihal Nick. At si Consihal Nick po ay imbitado naman ni Kuya Hill na kasama sa 4 original. Papa Mel, ako, si Kuya Hill at si Kuya Bon. Yan po ang naging kwento. Plus, meron pa pong kadugtong yun. Si Kuya Ben po, sinama niya rin sa grupo namin yung kanyang pamangkin na si Mark. Sabi niya, Ma'am, meron pa po akong idadagdag na isa. Ito pong aking pamangkin na si Mark. Siyempre po, willingness po yon. Wala po kaming tinatanggihan. Basta po gusto po nila dito sa grupo namin. Kaya po, tinanggap po namin si Mark. Then, paano naman po napasama ang mag-asawang Jerwin Cabundon at Joy Cabundon sa grupo namin? Ito naman po ay sa pamamagitan ni Kuya Orlando Laurencio. Kapitbahay niya po at kaibigan sa Pransa, Nueva Ecija, si Jerwin at si Joy Cabundon, ang mag-asawang ito. Kaya ang sabi po ni Kuya Orlando, Ma'am, mayroon din po akong invite na dalawa ang mag-asawang Jerwin at Joy. Pinakilala niya po sa amin yan doon po sa may Linglingay Dam. Doon po kami unang nag-meet up ni Joy at ni Jerwin. So, syempre, willingness po ang grupong ito. Kung sino po ang ibig sumama, hindi po namin tinatanggihan. Kaya mula po noon ay kabilang na po sa grupo namin si Jerwin at si Joy Cabundon. Minsan po namin nakasama itong si Jerwin, itong pong Palusapis River Adventure namin. Kasama po namin sa ride na yan si Jerwin Cabundon.
At si Joy naman po ay nakasama namin sa aming Linglingay Dam Adventure minsan isang Huwebes ng umaga noon pong off-duty ni Dennis sa kanyang trabaho sa Walter Mart. Nakasama po namin na nagpunta po ng Linglingay si Joy. At ganun din po sa aming pang-araw-araw na rides sa Tulay na Bakal. Paano naman po nakasama sa grupo si Chris or si Melanio? Si Melanio po ang kanyang palayaw ay Chris. Si Melanio po ay bayaw ni Kuya Orlando Laurencio. Kapatid po siya ni Ate Lilibet. Ang sabi po ni Kuya Orlando, Mami, sasama ko rin po sa grupo natin si Melanio or alias Chris na aking bayaw. Yun po ang sabi ni Kuya Orlando sa akin. Siyempre po, gaya ng lagi kong sinasabi, willingness ang pagsama sa grupong ito, kaya tinanggap ko rin po si Kuya Melanio or alias Chris sa aming grupo. Si Chris po o si Melanio ay pinakatahimik po sa lahat po ng mga TBWG. Siya po yung sasabihin mo pag di mo kinausap, hindi po magsasalita yan. Pero tingnan nyo po ngayon, si Kuya Chris, si Melanio po ang pinaka-aktibo sa lahat. Nagugulat nga po ako minsan, mag-aayayan, Miyerkules pa lang, magra-ride po ng Dalton Pass. Nagugulat po kami, talagang napakalapas na po ngayong pumadyak ni Kuya Melanio, ni Chris. So last Wednesday lang po, nararating niya ang Dalton Pass kasama ng mga bikers na mga kabataan from Pranza, Nueva Ecija. Si Darwisa Keromenson po ay nakilala namin through Kuya Ben. Minsan po hiniling ko kay Darwisa na magkaroon po kami ng vlog doon po sa kanyang fish pond. Nakita ko po ang fish pond ni Darwisa Keromenson nung minsang nagpunta po kami ng Chocolate Hills sa aming Balsa Adventure. Nung umuwi po kasi kami ay doon po kami sa Burgos dumaan. At ang Burgos po ay shortcut po Mangandingay. So doon po namin nakilala at nakita yung fish pond po ni Darwisa. Sumabi po sa isip ni Papa Mel na napakaganda pong mag-vlog dito. Kaya hiniling po namin kay Darwisa na magkaroon po kami ng family bonding sa kanila pong tahanan. At pinaunlakan naman po ito ni Darwisa ni Robinson. So sabi niya, ang pinaka-the best po ay noong April 1. Yun po ay Huwebes Santo. Kaya po kami ay nagkaroon po ng family bonding kasama po ng kanyang buong pamilya. Dahil nga po ang pamilya ni Darwisa Keromenson, ang kanyang kuya ay isang kapitan ng barangay. Kasama po ni kapitan ang kanyang may bahay, ang kanyang anak na si Hana Bebe, at ang kanya pa pong ibang mga kapatid. Kasama po si Albert, ang asawa po ni Albert, ang kanyang dalawang anak. Then yun pong ate nila si Darwina Galera. Kasama din po niya yung kanyang anak na si Clysa. Na si Clysa naman po ay naging kasama din namin, naging bahagi din po ng grupo namin. Dahil nga po ay sinasama siya ni Darwisa sa mga lakad namin sa Linglingay Dam at sa Tulay na Bakal. At tunay po na yan po ang istorya ng pagkakabuo ng grupong ito. At nagkaroon po ng matibay na banding dahil nga po dito sa aming Darwisa's Farm Adventure na ginanap po noong April 1, 2021. Doon po sa Darwisa's Farm located at Mangandingay, Science City of Muñoz. Yan po ang kwento. Si Kuya Rolly po na the Eagle of the Mountain. Talaga pong willing na willing po siyang kumuha ng kanyang jersey at patatakan po ng The Vikers Willingness Group. Talaga pong sumama po sa grupo namin si Kuya Rolly, the Eagle of the Mountain. Yan po ang kwento, paano po nabuo ang grupo namin. Marami po kaming pinagsamahan. Ilang beses po kaming nagpunta ng Chocolate Hills. Naka-4 na beses po kami nagpunta. Naka-4 na beses din po kang naming nagbalik ng sitio para sa pass.
Nagpunta po kami ng Hanging Bridge, nagpunta kami ng Talugtog, nagpunta kami ng Colosboa. Napakatibay po, napakarami na po naming pinagsamahan ng mga grupong ito. Ikot Ride, Science City of Muñoz, to Lupao, Lupao to San Jose City, San Jose City back to Muñoz. Then, naglabi din po kami, nag-family get together po kami sa Family Resort, Bantug, Science City of Muñoz. Marami na po. At tunay nga po na habang ginagawa ko itong vlog na to ngayon ay narito po sa aking puso yung kirot, yung pagmamahal dahil nga po napakarami na po naming pinagsamahan ng mga bikers na to, ng TBWG Bikers. We are all 20 in the group, pero po kami po ay pinagsama ng pagmamahal, ng tiyaga, ng matibay na pagkapit sa isa't isa dahil tunay nga po na marami na po kaming rides na pinagsamahan. We are all together. At tunay nga po na tinataga po kami ngayon ng panahon dahil kami po lahat ay busy sa iba't iba naming trabaho, pero ang aming pong motto, unahin ang pangkabuhayan. Unahin ang ikagaganda ng buhay. So meron din po kaming kasama yung aking panganay na anak na sabi ko nga po ay nauwi na po siya ulit ng barko kaya hindi na po namin siya nakakasama sa aming mga rides. Si Mel Alvin. Have a safe journey, Alvin. Sa lahat ng paglalakbay mo dyan sa barko, dalangin namin sa Panginoon na siyang mag-ingat sa iyo. Tunay po na ngayon pong mga panahon na to, nanahimik po ang buhay naming lahat dahil nga po marami po sa amin busy sa trabaho, may trabaho na po si Dennis, busy pong nag-graduate si Miss G sa kanyang pag-aaral ng political science, kagagraduate niya lang po, kamamarcha niya, kaya talaga pong naging busy siya sa kanyang ginawang pagtatapos sa kanyang pag-aaral. At ganun din po si Jerome from Walter Mart, then back to negosyo niya, yung JRT, motor shop, then ngayon po, back to work na po ulit siya ulit ngayon sa City Hardware, San Jose City, kaya very busy po ngayon si Jerome, di namin po siya nakakasama sa mga rides. Then si Doc Jonathan din po ay busy sa ADESA na kanyang trabaho, kaya nga po busy po ang lahat. Then, si Consinik na inaarkila tuwing umaga, tuwing 6 a.m. kaya hindi na rin po siya nakakapag-jack. At si Darwisa po na tinataga ng panahon dahil po sa kanyang sakit. Kaya paminsan-minsan na lang din po siyang nakakabike. At si Mark naman po ay tunay na busy din dahil nga po taniman ng palay ngayon. Sabi niya po sa akin, Ma'am, unahin ko po muna ang pagtatanim. Yes, we are willing to wait. At ang pagbibisikleta ay makakahintay. So alam ko po at umaasa ako na one day, one Saturday, we are all in this together. Magsasama-sama po kaming muli. Alam ko po yon. Dahil sabi nga po natin, in everything, there is a reason. Meron pong mahalagang bagay na magaganap sa tamang panahon. So, heto po ang Benguet Arc Adventure. May 22 po ito nung naganap na biyahe po ng The Bikers Willingness Group. Pero ang tagal ko po itong nai-upload. Kasi nga po ay napakahaba po ng biyaheng ito. Napakahaba po ng lakbayin. Ayan po si Kuya Ben. Kahit po pagod na siya, sige pa rin sa pagbibisikleta. Ayan po, makikita po natin sa screen. Banayad na po yung kanyang pagbibisikleta. Malapit na po sila. At tunay po na napakatagal po ng making ng Benguet Arc Adventure po na ito. So, ayan na po si Mark. Sinusundan niya po si Ben. Ayan po, nakikita nyo po na talagang banayad na po yung kanilang pagtakbo. Matirik na po ang araw nung mga oras na yan. Pero po kinakaya pa rin nila. Pinipilit marating ang Benguet Arc. Pinipilit marating
Dahil yan po ang kanilang pangarap. Pinagplanuhan ng mga TBWG na marating ang Benguet Arc. Ayan po, malapit na po sila na makita at marating ang Benguet Arc. Ayan po ang mga bikers. Nakita po natin si Kuya Ben, si Mark, ayan po, si Mel James. Ayun na po ang mag-asawang Juriel at Darwisa sa motor na siyang naging backup ng rides na ito. Ayan na po si Kuya... Sino na po yung nahuhuli na yan? Ayun na po. Makikita na po natin. Nilalabos na po ni Mel James yung kanyang tubig. Talagang uhaw na si Mel James. Ayan na po. Pagod na po silang lahat. Alam po natin, mainit na po yung araw. Yun po yung pamangkin, yung pong naka-red-white na yon. Yun po ang pamangkin ni Kuya Ben. Nakasama po nila sa ride na yan. Ayan po. Malapit na po nilang marating. Shout out po sa lahat ng subscribers ng Imelda Sirot YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong panonood. Shoutout po sa lahat ng TBWG nakasama man po sa ride na ito o hindi. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga TNB bikers na araw-araw po naming nakakasama. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan na po, malapit na pong marating ng TBWG ang arc ko, ang Benguet Arc. Ang arko po na kanilang pinangarap ay ayan na po, malapit na po nilang marating. Marami pong salamat sa Panginoon sa iyong paggabay sa mga TBWG bikers. Ayan na po, malapit na po nilang marating ang Benguet Arc. Ayan na po ang Benguet Arc. Camp 1 Benguet Arc. Sa wakas po, nakarating na po ang TBWG sa Benguet Arc. Ito po ang kanilang Benguet Arc Adventure. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ito po ang inyong Imelda Sirot nagsasabing, life is beautiful. Thank you for watching. God bless us all. Ayan na po ang Benguet Arc. Camp 1 Benguet Arc. Pinagmamalaki po at kami ng TBWG na kanilang narating ang Benguet Arc. Ayan na po sa kanilang napakagandang mga pose. Click, click, click. Camera 1, 2, 3. Ayan po ang TBWG sa kanilang Benguet Arc Adventure. Mabuhay po ang lahat ng TBWG na nakarating sa Benguet Arc.